Alcedo. Si Santo Padre Francisco ay nagpalabas ng isang deklarasyon pagkatapos ng pagpupulong nila ni Archbishop Gerhard Mollier, ang puno ng Congregation for the Doctrine of Faith, isang departamento ng Vatikano na nag-iimbestiga sa mga kasong sexual abuse at nagdidesisyon kung ang nagkasalang pare ay dapat alisan ng mga diretsyo sa kanyang panunungkulan bilang pare sa pagsagawa ng kaukulang hakbang laban sa sexual abuse of children by some clergymen ay mahalaga upang muling maitatag ang kredibilidad ng simbahan sa buong mundo. Hiniling ng Santo Padre sa Congregation for the Doctrine of Faith na ipagpatuloy ang simulan ni Benedict XVI na gumawa ng kaukulang aksyon sa mga kaso ng sexual abuse para mas maproteksyonan ang mga nabiktimang kabataan. Siya ay nagpaniguro na ang mga nabiktima ng nasabing pang-aabuso ay sinasama niya sa kanyang mga panalangin. Sinabi ng Vatican na ipinarating na ni Pope Francis ang kanyang instruksyon sa lahat ng mga obispo sa buong mundo na sumagawa ng kaukulang hakbang kontra sa ibang mga kaparian na involbado upang maibalik ang kredibilidad ng mga tao sa simbahan. Sobra na sa isang dekada sa ngayon na ang simbahan ay nadungisan sa mga iskandalong gawa ng ibang mga pedopilyang pare mula pa noong 2002 sa Estados Unidos. Kahapon ay ipinalam natin ang balitang ito mula sa The Telegraph sa kay Cebu Archbishop His Excellency Jose S. Palma at ang Pangulo ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, kung ano ang kanyang komento, pati na rin ang kanyang masabi sa pagkasimpleng tao ng ating bagong Santo Padre. Kung tingnan natin sa ngayon, marami yung natutuwa Santo Papa dahil maganda sa po na pinakita na literato, no? Ika nga sa kanya mismong pamumuhay at sa kanya mismong ginawa na pagserbisyo, no? At palagay ko, kaya na sinabi mo, no? We should be open to wonderful surprises. At tingnan na lang po natin sa ngayon dahil yung sinasabi mo, parang follow up pa lang ito sa noon pa na mga problema at alam din po natin na merong problema, pero alam din po natin na merong maraming magandang nangyayari. No? Kaya nga po natutuwa kita na para sa amin, nandito po yung Holy Spirit, no? Sa simbahan dahil nga po the previous Pope was so humble, no? Pagtingin niya, dahil po medyo humihina na siya, nag-renounce siya, maganda tingnan, no? At hindi madali po gawin yun, no? Dahil kalamihan ng iba, no? They want to cling to power, pero sa simbahan, maganda yung ginawa ni Pope Benedict na it does not cling to power, no? It does not cling to honor. Nag-renounce siya, napakagandang tingnan, no? Na nag-renounce siya, at marami yung at first na surprise, pero maraming eventually natutuwa na he is the church leader who, despite being Pope, renounced being Pope, no? At yun nga, no? Napakagandang tingnan. He was so humble, no, to renounce the papacy. At yung mga kardinal naman po, no, yung iba, they begin to worry dahil wala na pa anong mangyayari, no? Pero unlike sa ibang mga agency o mga community, there was no anarchy, no? Walang nangyayaring yung gugot, no? In a very peaceful way, watched by millions of people, the election happened. Kaya nga po, sabi nga natin, iba yung simbahan, no? Iba yung simbahan na kagaya ang iba natatakot, wala na yung leader, ano kaya yung mangyari, no? Sabi ni Pope, Christ did not leave the boat, no? Christ is here, no? At kami nga natutuwa dahil sabi nga namin, nandito rin pala yung interes ng karamihan sa simbahan, no? Nandito rin pala at marami din rin yung natutuwa sa pinakita ng Papa sa kanyang simplicity, no? Ika nga sa kanyang yung nakita nila na example niya na yung kahit sa ngayon, no? Pagtira na lang muna doon sa Lumos Marta at kahit yung pagbisita niya kay Pope na binigay niya
binigay na Papa yung reclinatorio, pero sabi niya, ikaw dapat ko, no? So all of these things are, para sa amin, signs that good things are happening, pero at the moment, no, para sa amin, para sa atin, siguro we should be open, no, to the wonderful surprises, no? To the wonderful surprises. Sabi nga ng Pope, no, there is the Holy Spirit who is alive in the church, no? At para sa atin, let's say, no, at the moment, there is certainly, like in any form of society, no, the room for, the presence of human weakness. Pero kagaya rin ng alam ko natin ngayon is Divine Mercy Sunday, no? Kung meron tayong kahinaan, the grace of God is sufficient, no? Where sin abound, the grace of God abounds even more. And ika nga, as St. Francis, no, was called to renew the church, kami po naniniwala na we should be hopeful, no? We should be hopeful that wonderful things are coming. In closing, Bishop, malapit na po ang eleksyon para sa mga migrante sa Italia, sa the whole world, sa Philippines, starting April 15, 2019. Mali po ba makuha ang inyong mensahe para sa mga Pilipino sa mga batang sa darating? Mahalaga po sa atin yung democracy at sana nga po, gaya ang sinabi namin, na we should prayerfully discern yung nababagay po ng mga kandidato, at dahil ito ay privilege ng natin, no, na magboto, in prayerful discernment we should try to elect the people that we think could serve our country well and bring about development and change for the better. Si Archbishop Palma ang Mass Presider ng banal na misa kahapon na inialay sa fiesta ng pangalawang Pilipinong Santo Pedro Calungsod at Divine Mercy Sunday, na kung saan nagkonselebrar naman ang ilang mga kapariang Pilipino dito sa Roma. Dumating sa Roma si Archbishop Palma upang dumalo sa kanilang planning meeting noong 4 Abril na pinamunuan ng Pangulo ng Pontifical Committee and the International Eucharistic Congress. Ayon sa Pangulo ng CBCP at Archbishop of Cebu, matagumpay ang kanilang meeting para masiguro ang tema ng susunod na International Eucharistic Congress sa darating na Mayo 23 hanggang 29 taong 2016 sa Cebu City, na may temang Christ in You, Our Hope of Glory. Ang huling International Eucharistic Congress ay idinaos din sa Pilipinas noong 1937, dagdag pa ni Bishop Palma. Alan Alfalcedo, Balitang Roma Online.